Alright, for today's video is pag-uusapan ho natin yung tungkol sa eroplano dahil nga sa parang napapanahon ho siya, no? Pag-usapan ho natin yung mga feelings ho natin every time na tayo sumasakay ng eroplano dahil nga sa ang daming mga plane crashes na naganap, no? Nangyayari, no? Sa buwan na to nitong Disyembre o sa taong 2024. Kibali, every time na ako'y sumasakay ng eroplano, lalo na yung mga first, second, third times na ako'y sumasakay ng mga eroplano, so talagang meron akong mga feelings and what ifs. So feelings na sobrang natatakot ako kasi nga just in case na puputok to sa sabog at madidisgrasya, talagang walang second chance. Like wala na siyang replay, no? Unlike sa mga bus, unlike sa mga nasa barko, so parang may chance ka pa, no? Mayroon ka pang chance at makakadiskarte ka pa para makasurvive or mabuhay. Whereas sa eroplano kasi once na ito ay puputok sa sabog, mahuhulog, talagang patay talaga lahat, no? Patay kung patay, like napaka nipis or almost impossible ang chances na makakapag-survive, not unless kung magawa pa nitong makapag-landing. So gaya nga nang nangyari sa South Korea or Muan International Airport sa may South Korea, yung Jeju Air, kung saan yun na nga naglanding ho sila nang walang landing gear. Kumbaga dahil nga daw sa birds strike, so parang nagkaroon ng problema, so yun na nga nasira yung engine, something like that, no, na hindi nakapag release or hindi na nakapag labas ng landing gear, no, yung mga gulong. So sumadsad sila, nagkaroon ng matinding syempre ang impact napakalaking aircraft, tapos ang bilis ng takbo ng motion, tapos walang gulong. So in short say, nagkakaroon ng matinding friction sa eroplano, belly landing. So nagkakaroon ng friction sa eroplano, belly ng eroplano at ng simento ng runway. So talagang nagkikiskisan, so grabe yung friction. So nagningas, umapoy at sumabog, no. So parang fireball ho talaga ang nangyari. And yun, mayroong survivor, no. So kumbaga super napaka-miraculous ho nung nangyayari na meron pang dalawang survivor. So yun po yung dalawang flight crew or flight attendant na naka-assigned doon sa may bandang likuran, no, sa may buntot na area ng eroplano. So yun naman ang aking mga what ifs, no. So just in case ba na paglipad tapos maubusan ng gasolina or mamatayan ng makina, so ang eroplano kaya na sinasakyan ko patuloy pa rin bang lilipad or magpapaano na lang, yung parang magda-dive na lang, no? Parang yung sa agila, di ba? Or yung sa mga ibon, ng mga malaking ibon na kapag mag-stop sila sa pag-weave na kanilang mga pakpak ay still nagda-dive pa rin sila. Yung parang parang nag-air glide na lang, no? So ganun kaya ang mangyayari sa eroplano. Or what if ito rin talaga, no, na nasa isip ko rin to, no, what if pagka landing na, or ano kaya ang pinakadelikado, yung pa-take off or yung pa-landing? So kayong mga nanonood dyan ngayon, pwede kayong sumagot din sa akin, no? Pwede yung sagutin yung yung thoughts nyo lang din based on facts or based on opinion, no? Yung mga palagay lang ho ninyo. So kasi iniisip ko na parang mas delikado yata yung pa-take off, kasi basta sinasabi ko talaga noon na mas delikado yung pag-take off kaysa sa mag-landing. Kasi nga kapag pa-take off ka, syempre pataas yung yung distance, yung altitude. So napakalaki, no, ng magiging impact kapag mahulog, just in case. Whereas kung palanding naman, syempre yung eroplano is kumbaga parang na siya, no, mag-air glide na lang. Tapos kunyari maubusan, no, ng gasolina or mawala ng ng makina, mag-stop yung engine, so okay na siguro. At saka mas malapit, no, mas malapit na yung distance, yung altitude. Pero ito nga nangyari, itong sa may Muan International Airport ng South Korea na plane crash itong si Jeju Airlines or Jeju Air na palanding, no. So kumbaga hindi sila nakapag-release or wala nang nagiging walang landing gear, kaya ayun nagkaroon ng friction sa belly ng eroplano and pagitan ng plane belly and ng runway ng konkretong simento or ng asfalto or asphalt. Diba? So yun. So ibig sabihin parehas lang delikado, no, yung pa take off and pa landing. So kaya sa tingin niyo ano kaya mas nakikita ko yung mas delikado, mas nakakatakot? Basta parehas lang lahat, no, delikado. So pa approach man, no,
or pa-take off, pa-landing, or nasa himpapawid ka. Basta, once na madiskaril, magkakaproblema ang isang eroplano at magka-crash. So, expect the unexpected talaga. Itanggapin natin ang katotohanan yun talaga, no? So, kumbaga, yun na yung magiging end of the world ho natin. So, rest in peace sa mga namatay, no, sa mga plane crashes itong nagdaan ng Azerbaijan, tapos itong Jeju Air ng South Korea, Jeju Airline sa Muan International Airport South Korea. Bali, ano sa tingin nyo, no? Bali, kwentuhan tayo sa comment box, comment section. So ano ba yung greatest fear? Yung inyong mga what ifs, yung inyong mga ino-overthink kapag kayo lula ng eroplano. And sa statistics pala, sa mga datos or sa mga data about vehicular accidents, no? So ano ba talaga ang pinaka-safest way na mag-travel, or yung pinaka-safe daw na mode of transportation? So ang sabi, number 1 is ang eroplano. Yun yung pinaka-safe. Pangalawa, barko. I don't know sa pangalawa pala. Basta pinaka-safest yung eroplano. Mas safer to compare sa mga buses. Pero ang kasi, no, ang pinagkaiba na talaga ng buses and airplanes ay kapag aeroplano talaga ay madidisgrasya sa papawid na ako. Ubos, simot talaga, as in 100%. Patay lahat. Whereas itong bus, so maaaring magkakaroon pa ng survivor. So meron pa nga mabibigyan ng milagro. So yun lang siguro, no. Ipapakita ko na sa iyo yung mga kumuha tayo ng clip sa may Realtor, kung saan yun na nga, may mga mga statement ng mga taga-aviation or kung sino may yung mga nasa kinauukulan, no, nasa mga authority, na sila yung talagang pinaka-legit na magbigay ng statement about sa nangyaring plane crash sa may Muan International Airport, South Korea. So ulitin ko, nag-crash ho sila like meron silang dalawang Thai national na namatay. So nitong mga alas 6 ng hapon, itong ang mga late nating itong pinakahuli nating nakita last time I check is nasa hindi bababa sa 120 katao yung namatay. So 181 passenger ang total, kasama yung mga flight crew, piloto, ganun. So nasa 181. So since dalawa na yung nakaligtas, dalawa na yung nakasurvive na nagtamo ng mid to severe injury, pero at least buhay sila. So ibig sabihin, ang expected na lang na pwedeng mamatay or aabot or aakyat na lang siguro ang magiging casualties is nasa mga 179 katao na lang, kasi 181 lang, di ba, minus to 179. So yun lang, let me know in the comment box, no, kwentuhan tayo dito. Happy holiday, and malapit na mag-New Year, no? So extra ingat ho tayong lahat, no? So sana maging okay ang natin magiging celebration. Sana wala nang susunod, no? Declare natin wala nang susunod na mga trahedya na may kinalaman. Hindi lang sa aviation industry, maging sa lahat ng ng ating mga pang-transportasyon. Basta mag-iingat ho lahat, dasal-dasal, hingi ng kapatawaran, magpatawad. At gano'n na lang, no? And enjoy the rest of the life, or kung ano man yung natitira, i-enjoy natin, no? Kung ano meron tayo, kasi di talaga natin na mahuhulaan what comes next, no? Just like for example, itong si Jeju Air na hindi naman talaga nakitaan. Walang history itong Jeju Airlines na to. Itong aircraft, wala siyang history na nagkaroon siya ng malfunction, at hindi rin siya nagkaroon ng history ng pagkakadiskaril or disgrasya or mga ganun, no? So yun lang, mag-ingat ho tayong lahat, no? Stay safe, and Happy New Year, Happy Holiday. Basta ulitin ko, expect the unexpected. Wala nakakaalam. We don't know what lies ahead or what lies tomorrow. That we just learned about is that 179 people out of 181 who were on board are presumed to have been killed. Massive fatalities that we're seeing, reportedly because of a bird strike which had caused this. Captain, would you be able to tell us about how fatal bird strikes are? Good morning, everybody. Though I'm sure it's not a really good morning in South Korea,
after this incident, a bird strike is extremely hazardous to any aircraft at any stage of flight, be it a takeoff, be it landing, or during flight. But if you look at the video graph which is available in public domain, what we see is that the aircraft has landed without its landing gear down. Even the nose wheel landing gear door is closed, which is really surprising. And you will also notice that there are no emergency services standing by along the runway. Muan is a pretty long runway. It's a 3 kilometers long runway, and it's an international airport. So if the pilots had declared this emergency of the landing gear, the standard emergency services would have been standing by along the runway, which apparently they were not standing by. So I would assume that no call was given to the air traffic control about the emergency on board. The second aspect, what one needs to know, during the entire course of the flight, from the public data available on the ADSB site, the aircraft has flown directly from Bangkok to that airport. That means at no stage that aircraft has done any turns or any maneuvers, which indicates that the crew had a malfunction or any intimation of the landing gear problem. Also, apparently, it is not in the public domain if the crew had transmitted to the ATC about their problems. So this is a very intriguing fact as to why the aircraft has carried out a belly landing with its landing gear up, that to a high-speed belly landing. And even on short finals, there was adequate time for the crew to intimate to the air traffic control that they have a problem and they would like to go around. Though some reports say that the aircraft had already made one prior approach and this was on his second approach. I tend to disagree with this, because if this was the second approach on the runway, the entire airport would have been on emergency standby, which apparently doesn't seem so from the available videograph. This aircraft was a 15-year-old aircraft which has come from Ryanair to Jeju Air. The 737-800 is a very reliable aircraft, notwithstanding what is happening with Boeing. The 800 series is an extremely reliable aircraft which is flown all over the world, and it has got many systems, safety systems and backup systems for the landing gear. Captain, you were saying that right now you're saying that there are many safety systems that the Boeing 737-800 has. It's a pretty stable aircraft according to what you've had to say about it. But when we talk about bird strikes and this phenomena, which apparently is very common around airports, considering the amount of food and the habitat around airports, what kind of measures are in place in aircraft when we talk about this? What kind of measures can protect against a bird strike? And then beyond this as well, what is the typical protocol if a bird strike has occurred? Are there any emergency evacuations that need to take place? There are a couple of issues. If it's a standard emergency, which is given in the pilot's note or the operator's manual, the emergency is tackled first, even if you are on a landing approach or a takeoff lane. As far as the bird strike is concerned, on an approach or a takeoff, the crew really can't do much. You are at a speed of close to 300 kilometers on landing. And similarly, during takeoff, you are at about 250 to 260 kilometers. We have the classic example of Captain Sully with the birds ingesting into the engine